Hello guys, good morning sa inyo. So today is Saturday, March 28, 2025. So guys, bago ako magpatuloy guys, gusto ko munang pasalamatan yung nag-comment no, sa akin. Ito lang early this morning, no? At ang komento, ang pinaka-topic niya na gusto kong i-discuss is about doon sa pasaway na anak. Bakit daw may mga pasaway na anak? Okay, so anyway, salamat pala no sa patuloy na pakikinig at pagsubaybay ng short vlog ko no. So anyway, ito i-explain ko lang sa iyo yung sinasabi mo bakit may mga pasaway na anak. Okay. So guys, actually, normal yan, normal. Kumbaga, normal yan sa ating lahat, lalo-lalo na sa mga nagkakapamilya, may mga anak. Hindi lahat mapiperfect natin, no? Kung sa bagay na tinatawag natin na meron kang tinatawag na 5 anak o 3 anak, no? Hindi naman lahat yan na anak mo ay perpekto. May lalabas talaga dyan na pasaway. At may mga bagay naman na may mga kadahilanan bakit sila naging pasaway. Okay, may mga ganung bagay. So anyway, i-discuss ko muna bakit nagkakaroon ng pasaway na anak. Okay. May mga iilan, no? May mga iilan sa ating mga magulang, guys, na minsan yung pagsubaybay natin sa ating mga anak ay hindi sapat. Ibig sabihin ng hindi sapat, kumbaga hindi natin sila natututukan ng tama. May mga iilan na iniisip ng mga anak natin na tama yung ginagawa nila, na walang sumusuway o walang sumisita sa mga maling gawain nila. So yung guys, yung tinatawag na ayan yung kakalakihan nila, no? Yung iisipin nila na wala namang bumabawal sa akin eh. So, ibig sabihin, itong ginagawa ko ay tama. Kaya nga minsan nasasabi natin, ikaw talaga pasaway ka. Parang may mga ganon. Ay yung mga bagay na laging bukang bibig ng karamihan, no? Yung ikaw talaga pasaway ka. Okay? So guys, actually, naniniwala ako dyan, no? Kasi, ako rin guys, isa rin akong pasaway minsan, no? Inaamin ko rin naman yan, hindi naman tayo perpekto. At ako rin minsan sumusuway din ako sa utos ng magulang ko, minsan nababiolate ko dahil nga siguro sa barkada, kaibigan, no? O yung tinatawag na parang feel mo na kaya mo na yung buhay mo, yung mga time na bata ka pa. Okay? Kaya doon naman sa mga magulang, no? Kagaya ko, actually since birth, no? Siyempre, ang anak natin kinakailangan ipinuhin talaga yan mabuti. Pinuhin talaga. Ano mo siya, ituon mo siya sa tamang kalalagyan, no? Na ituro mo kung ano yung dapat, kung ano ang hindi dapat, no? Kung ano yung tama at mali. Okay, guys? Kaya, sabi ko nga sa inyo, guys, na nasa pagpapalaki talaga isa yon, no? May mga bagay na gusto natin na yung mga anak natin, ayaw natin silang mahirapan sa buhay. Ayaw natin ipalasap yung kung ano yung realidad ng buhay, no? Kung ano yung hirap ng buhay. Ibinibigay natin yung mga marangyang buhay na laging sinasambit natin, laging iniisip natin na naranasan na natin yung mahirap na buhay. Kaya ako nagtrabaho para sa anak ko. Ayaw kong iparanas sa kanila yung naranasan ko. Which is tama naman yung pero, eto ha, yung mahirap niya yung pero eh. Pero, may mga disadvantages at saka advantages. Okay? So guys, eto yung mga tinatawag na advantages. Punta tayo sa advantages. Okay, number 1 yan, yung bata, lumaki sa marangya, at fresh yung isipan niya kasi hindi niya iniisip yung kakainin o saan kukunin yung kakainin sa pang-araw-araw. Malaya siyang
naibibigay o napoprovide ng mga magulang niya ang gusto niya. Kumbaga, masasabi natin laki sa layaw. O yung mga bagay na tinatawag ng karamihan ay spoiled ka sa anak, sa mga magulang mo. Lahat ng gusto mong hilingin, pag hindi binigay sa'yo, magwawala ka. May mga ganung bata. Kasi nga, ayan yung tinatawag na namulat yung isang bata sa marangyang buhay na hindi niya naranasan na hanapin ang pagkain sa loob ng 3 beses sa loob ng isang araw. Kaya yung mga advantages, sorry. Ang advantages pa rin guys, ito yung tinatawag na siya ay masyadong presko. Okay, tama yung presko. At nalulunod na siya sa marangyang buhay. Kumbaga, andyan na yung tinitignan niya yung kapwa niya. Kapag hindi niya minsan kalibel, parang iba yung dating sa kanya. Parang hindi niya, alam ba guys, yung sinusuri, no? Pinipili kung ano yung kakaibiganin niya, kung ano yung hindi. May mga ganung bagay kasi pag yung isang bata ay lumaki sa magandang buhay o marangyang buhay, guys, namimili rin ng kaibigan yan. Yung kaibigan niya, yung sinasabi na may sinasabi sa buhay, angat din sa buhay, kilalang pamilya, no? Malakas ang impluwensya kung saan. Ayun yung guys. Kaya, kung titignan natin guys, no? Kung hihimay-himay natin bawat isa, na kapag ang isang bata ay lumaki sa marangyang buhay at hindi siya nakontrol ng tama ng kanyang mga magulang, so, ayun yung dumarating na punto na yung direction niya, hindi mo pwedeng ilihis. Kahit mapamali yan, sasabihin niya, tama siya. At alam niya na hindi siya pababayaan ng magulang niya kahit anong mangyari. Kumbaga, yung vision, no? Yung vision niya, iba. Iba yung pananaw niya, guys. Kumbaga, hindi niya inaalintana, mapamaliman o mapatama, basta ayun yung pumasok sa isip niya. Kaya, ayun yung mga advantages, no? Ng mga anak na lumaki sa marangyang buhay, no? Kaya, nasasabing pasaway. Okay, guys, pasaway. Ngayon, may mga ilan naman guys na tinatawag na disadvantages. Ano ba yung disadvantages? So, naibigay ko na guys yung advantages. Dito naman tayo sa disadvantages. Actually, kapag ang isang bata ay lumaki sa marangyang buhay at hindi niya naranasan yung hirap ng buhay, guys, yung bata na yan, kapag ayaan ay napawalay sa magulang o nawala yung mga magulang niya at nawala yung yaman niya, guys, maniwala kayo sa hindi niya kayang tanggapin kung ano yung katotohanan, no? Kung ano yung katotohanan, kasi hindi naman siya kumakain ng ganung pagkain, hindi sa sanay, kasi nga matindi yung pinapakain sa kanya, talagang class talaga, no? Kumbaga class A kung tawagin. Hindi siya marunong kumain ng mga simpleng pagkain, hinahanap niya yung mga masasarap na pagkain. Ay paano kung nawala yung mga magulang niya at hindi siya nag-aral? Dahil nga iniisip niya, mayaman naman yung mga magulang ko. Guys, ang yaman, madaling mawala yan. Sinabi ko sa inyo. Lalo na kung hindi nyo kayang dalhin sa tama. Kaya nga guys, yung bata na lumaki sa marangyang buhay na tinatawag nagiging pasaway, no? Kasi yan guys, eto na yun, yung sinasabi ko nga kanina, na kapag hindi siya namulat sa ano yung realidad, no? Hindi niya kayang magtiis. Kasi andyan yung mga parents niya, yung mga magulang niya, na walang sawang sumusubaybay sa kanya. Okay? Kasi nga, pinalaki nga siya ng magulang niya na ayaw nga siya madapuan ng lamok, makagat ng lamok, madapuan ng langaw. Ayaw ng magulang niya na mahirapan yung anak niya. Gusto niya ipalasap yung masarap na buhay. Kaya nga,
May mga iilan guys, no? May mga iilan. May mga kakilala ko guys, nagdaan, kumbaga, nanggaling sa marangyang buhay. Pero guys, natutuwa ako eh. Bakit kamo? Kahit na nagdaan sila o galing sila sa marangyang buhay guys, napalaki sila ng tama ng kanilang mga magulang. Andyan na yung, kumbaga, angat sa buhay, pero kung saan mo pakainin, sa tabi-tabi, talagang, kumbaga, fighter, no? Strike anywhere. So, ibig sabihin yan, guys, yung mga magulang nila, naidala sila ng tama, no? Andyan na yung time na hindi nila sinusuri, no? Ibig sabihin, wala silang pakialam kung anumang antas ng pamumuhay mo, basta kaibigan kanila, kaibigan. Hindi sila nagsasabi, ayoko dyan, mahirap yan, hindi ko kalibel yan, hindi yon. Ay yung mga bata na natutuwa ako, no? Marunong rumispeto sa nakakatanda sa kanila at marunong din, no? Makipagkapwa. Ayun yung bagay na pinalaki sila ng mga magulang nila. Okay? Kaya nga guys, yung sinasabing pasaway, no? Hindi naman natin masasabing black sheep sa pamilya yan. Yung pasaway meaning to say, alam niya na mali, pero pilit niyang ginagawa. Minsan kasi, na-impluwensya siguro ng tinatawag na mga barkada, no? Kasi sa barkada minsan na andun yung time na alam mo ba yung nauudyukan, sige gawin mo yan, walang problema yan, ginagawa ko yan. Yung bata naman o yung anak natin, kala niya ay tama yung gagawin niya. Hanggang makikita siya ng anak ng magulang niya, sisitayin siya, mali yan. Okay? Isa na lang yung guys yung tinatawag na paggamit ng bawal na gamot. Siyempre, isa yun ha. Alam na natin mali yun. Nagturo ba ang magulang na gumamit ka ng ganitong pinagbabawal na gamot? Wala guys, walang tinuturo ang magulang. Kumbaga, dahil nga sa marangyang buhay, napoprovide ng magulang ang pangangailangan ng anak, na which is, yung anak naman lumalaki sa layaw, okay? Hanggang nababarkada, payosi-yosi muna yan. Hanggang dumating sa punto na tikim-tikim. Patikim-tikim, nako, ayan na yung sinasabi na hinahanap na ng katawan. Ayun, pag pinasok na ang bisyo guys, ayan na yung sinasabi ng magulang, pasaway ka talaga na anak. Ang daming kurso na nilatag ko sa'yo, binabaunan ka namin, ini-enroll ka namin, hindi namin alam, nag-drop ka na pala. Kumbaga, ayun yung mga pasaway na anak na nalulong sa barkada, no? Kasi dalawa lang naman guys ang barkada, no? Isang masama, isang mabuti. Kasi kapag ikaw ay napunta sa barkada na talagang kinarir na yung droga, wala na yon, wala na mangyayari ron. Lulubog at lulubog ka dyan guys. At matututo kang magnakaw. Pati sarili mong pamilya nanakawan mo dahil lang sa droga. Kaya nga, yung mga anak na sinasabing pasaway, may mga bagay na dumarating sa punto kapag sila ay nagkakapamilya, doon na nila nare-realize, no? Yung mga iba na galing sa mga tinatawag na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, may mga time na natutuwid sila kapag sila ay nagkaroon ng tinatawag na pamilya. Okay. Ngayon, yung babae na mapapangasawa nila, wag lang sanang pareho silang gumagamit Kasi pag pareho silang gumagamit at nag-asawa sila at nagkaanak, definitely, paglaki ng bata, gumagamit pa rin yan. Okay? So, ibig ko sabihin na matutuwid, kapag yung isang lalaki o tao, mapababae, mapalalaki, na ito ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot o droga, kapag sila ay nakapag-asawa at yung asawa nila ay maayos, kaya silang dalhin, kaya silang ituwid, lalo na't kung magkakaroon na sila ng anak. Kasi may mga iilan, marami, no? Marami akong kakilala guys, na talamak talaga sa pinagbabawal na gamot. Pero nagbago guys, nagbago sila. Kasi nga, nagkaroon ng pamilya, natauhan sila, nawala na yung mga magulang nila
na todo suporta sa kanila kahit na mali yung ginagawa nila. Ngayon, naghirap, nawala yung yaman, nakapag-asawa, tinanggap sila ng kanilang mga asawa sa kabila ng dako na sila ay lulong sa droga. So unti-unting nagbukas sa kanilang isipan yung tinatawag na pagbabago. Ayan. Kasi guys, hindi huli ang lahat para baguhin mo yung sarili mo eh. Ngayon, nangyari ro, nagbago. Nako, tinalo pa yung matino. Alam mo guys, yung mga tao na nalululong sa mas bawal na gamot, pag nagbago, tinalo pa yung matino. Kasi yung matino, tinatry nila, subukan ko kaya to. Kasi na-confuse ako eh. Sabi nila, subukan ko kaya itong gamitin yung droga kahit isang beses lang. Jamming lang ako. Ganon yung ina-attempt ng mga matitino. Pero yung mga iba na galing sa hindi matino, pinanggalingan ko na yan. Sasabihin lang sa'yo, pinanggalingan ko na yan. Walang nagtagumpay sa bawal na gamot. Ayun lang yon. Kaya marami tayong makikita na mga kababayan natin o kaibigan na nanggaling doon sa mga tinatawag na masalimuot na buhay, no? Kumbaga binalot sila ng mga tinatawag na paggamit ng bawal na gamot, no? So, bumangon sila dahil sa pamilya, sa anak, ganun lang yun. At saka guys, mapapansin nyo yung mga tao, kasi yan yung mga lumaki sa layaw eh. Mga lumaki sa layaw, at saka yung mga pasaway na talagang sinusuka na ng mga magulang, no? Kapag nagkapamilya yan at nagbago yan guys, may isi-share nila na sila ay isang suwail na anak, no? Sasabihin nila sa mga anak nila, "Nak, ako rin ay isang naging anak ng magulang ko. Ako ay naging suwail, ako ay naging pasaway sa kanila. Kumbaga hindi ko sila pinapansin, hindi ko sinusunod yung gusto nila o yung pangaral nila. Kumbaga kung ano yung gusto at namamayani sa isipan ko, yan yung ginagawa ko. Kahit taliwas doon sa gusto nilang mangyari." No? Ngayon guys, sasabihin nila doon sa mga anak nila, etong buhay ko ngayon. Kaya naging ganito ang buhay ko dahil hindi ko pinagpapahalagahan yung yaman o yung tinatawag na asset na magulang ko na bigla na lang naglaho, no? Kumbaga dati marami silang ari-arian, nabenta ng lahat kasi nga sa problema. Okay, maari niya guys ituro sa magiging anak niya na wag niyong pasukin yan dahil pinanggalingan ko na yan. Buti na lang nakalabas ako dyan. Dahil sa magulang mo, dahil sa ina mo, o dahil sa asawa ko na nagbigay sa akin ng liwanag tungo sa landas na katotohanan, eto na yon, no? Kumbaga, mismo yung tatay na dati siyang anak ng magulang niya, na siya ay naging pasaway, ito ay iminumulat niya yung naging anak niya. Sinishare niya yung mga bagay na dating nangyari sa buhay niya, na naging pasaway siya, no? Kumbaga, ayaw niya na mangyari ron sa anak niya. Okay? Kaya nga sabi nga natin, hindi mapiperfect eh. Sa 5 anak, may lalabas na pasaway. Ngayon, ano ba yung dapat natin gawin? Bilang isang magulang, siyempre, dapat natin subaybayan. Ituro natin paunti-unti kasi hindi naman may inject yan sa kanila eh, na ganun kagad eh. Dumarating yung punto na hanapin mo yung kiliti, hanapin mo yung bagay na kung saan pwede mong dalhin yung anak mo sa tama. Kasi may mga anak, guys, hindi mo kayang dalhin sa tinatawag natin instant o yung sinasabi nila sa ayaw mo sa hindi, eto ang gusto ko. Hindi yun. Daanin mo, tignan mo siya kung ano yung bagay na pwede kang pumasok at unti-unti mo mapaliwanag sa kanya yung bagay na ganun. Ayun yung guys, unti-unti mo masabi sa kanya, "Anak, eto yung time na sana ako ay yung paniwalaan, no? Ako yung iyong
sundan, no? Kung ano yung pwede kong sabihin sa iyo. Ayaw kong mapariwara ang buhay mo. Ayaw kong dumating sa punto na makikita na lang kita lang diyan na ikaw ay inaaresto ng mga otoridad, no? Dahil sa mga ganyang bagay. O nakikita na lang kita diyan na marami kang kaaway, marami nag-a-attempt o nagtatangka sa buhay mo. Ayoko ng ganun. So, yung magulang mismo, siya yung aakay o tuturo sa kanyang anak kung ano yung nararapat. Kasi, katulad ng binanggit ko kanina, may mga anak na hindi kayang kunin sa isang iglap lang na susunod ka agad yan. Unti-unti yan. Parang nag-aalaga ka rin ng batang maliit yan eh. Ano ba yung dapat mong gawin para tumahan yung bata o yung anak mo habang umiiyak? Number 1 yan, siya ay lilibangin mo. Kakargain mo. Bibigyan mo ng mga laruan o candy o panonoorin mo ng mga dyan sa TV na tinatawag na mga cartoons para malibang siya. Ganun lang yun. Ganun na ganun din ang gagawin mo doon sa mga pasaway mong anak. Okay? Hanapin mo, tuklasin mo kung ano yung bagay na dapat mong gawin na para mapasunod mo sila, no? Sa gusto mo, sa tamang pamamaraan, ha? Huwag yung sinasabi natin na may mga magulang dyan na tinatawag na nirerespeto ang anak pero nirerespeto sa gulpi, sa bugbog. Wag. Mas lalong titigas ang kalooban ng anak nyo. Hanggat maaari, doon sa mga pasaway, imulat nyo dahan-dahan sa kanila. Kunwari hindi nakikinig yan. Parang sasabihin lagi sa inyo, andyan na naman kayo. Lumang plaka na naman to. Long playing na naman tayo rito. Paulit-ulit na lang yan naririnig ko. Nagsasawa na ako sa ganyan. Ganun mo lagi natin naririnig. Pero guys, huwag tayong sumuko. Ibigay natin lagi. Kasi unti-unti parang pagkain lang yan eh. Sa ayaw nila, no? Sa una ayaw nila kasi hindi nila gusto ang lasa. Pero pag paunti-unti mong sinusubo, dahan-dahan nilang nilulunok, yun. Ayun na yun guys. Ayun na yung tinatawag na pagbabago. Pag nilulunok nila yung isang bagay na ayaw nila ng lasa, no, sa pagkain, at unti-unti nilang natututunan kung paano nguyain hanggang lunukin, guys, ayun yung pagbabago. Open sila sa pagbabago. Kaya, ayun, sa mga pasaway na mga anak, no? Ako isa rin akong pasaway, ha? Pero ginagawa ko lahat ng bagay na para makabawi ako sa magulang ko, no? Noon, makabawi ako sa mga magulang ko, no? Maraming pamamaraan paano ako bumawi, no? Hindi ko na lang iisa-isahin, guys, sa inyo. Sana sa mga nanonood ngayon, sana magbigay aral sa inyo to. Yung pasaway ay maari magbago tungo sa kabubuti ng kanyang buhay, no? Huwag lang bibitaw yung mga nangangaral. Dire-diretso lang tayo, no? Anyway, guys, maraming salamat muli sa inyo, no? Kumbaga, guys, now is 8:25, no? Medyo nag-short vlog lang ako, guys, para magbigay sa inyo ng update at ako ay mamamalengke right after ng short vlog na to. Kaya, guys, salamat pala sa inyong lahat, no? Walang sawang pakikinig, sana lagi kayo na andyan sa akin, no? At shoutout lagi ako dyan sa Team Dalisay, dyan sa Pasay, kung saan ako nagmula. At sa Rosewood, dito kasalukuyan, kung saan ako naninirahan. Kala Captain Binjola, pre, malapit na matapos ang kontrata mo, pre. At hinihintay ka na, no? Ng mga kaibigan mo, no? Na masilayan muli, especially ang mga pamilya mo, no? Mga asawa at anak mo. Pre, sana maging maayos yung kalagayan mo dyan, maging continuous yung harmonious relationship na ginagawa mo dyan. Huwag ka lang bibitaw, pre, sa mga tinatawag na panalangin sa taas na siya ay laging maggagabay sa iyo, no? At pre, sana hindi ka magbago, down to earth ka pa rin, pre. Ano man mangyari, ano mang narating mo, doon ka pa rin, pre, kasi kilala kita eh. Kumbaga, nagmula ka sa mababa hanggang dahan-dahan kang umaakyat, pero nakikitaan kita ng kagandahan loob, no? Walang yabang, walang anumang na tinatawag na sinasabi natin na
anumang doubt, no, na makikita sa iyo. Ganun pa rin ang pagkakilala ko sa iyo. Napakabait mo, pre. Talagang saludo ako sa iyo. Chief Engineer Bete, Chief, sayang hindi ka naka-attend dun sa natin, lunch natin, no, with Mr. Kawasaki. So namimiss ka ng tropa, Chief. At salamat talaga. At sana bigyan ka ng magandang kalusugan, mahabang buhay na matikman mo at makasama ang buong pamilya, no, sa pang-araw-araw. At salamat sa mga natulungan mo, Chief. Isa na rin ako ron, no? So ingat lagi dyan. So guys, anyway, hindi ko na papatagalin to. At maraming salamat muli. And see you on my next vlog. Bye.